Bago ang lahat, gusto ko lang pong pasalamatan ang isang kauna-unahang nagbigay sakin ng super thanks. Salamat sa iyong pagsuporta Bossing Hinaya Zero. Dahil dyan ito po ang reaksyon ko nang makita ko ang iyong komento. Sa nakaraang kwento natin ay sa paghahanap ng babae ng pagkain ay nakita niya ang dalawang tao na mayroong pagkain at kinain nila ang kanilang nakitang pagkain sa harapan ng babae kaya naman labis ang galit ng babaeng estudyante sapagkat napag-usapan nila kanina na ibabahagi nila sa iba kung mayroon man silang makitang pagkain, at sa pagpapatuloy ng kwento. Tugon naman ng mayabang na lalaking ito sa babae na ang mga tao daw na kasama nila ay mga nakakainip sapagkat wala naman silang sinasabi na susunod sila sa kanilang kagustuhan. Galit naman na sinabi ng babaeng estudyante na silang dalawa kahapon ay nakikain din sa pagkain na dala ng iba. Pagkarinig ng semikalbong may hakaw sa kilay ay nagmamaang-maangan naman siya sabay sabi niya na hindi niya na naaalala na nakikain sila. Nanggagalaiti naman sa galit ang babaeng estudyante kaya naman bigla niyang sinabi sa dalawang mangmang na ito na kung iyan nga ang kanilang gusto ay i-report niya sila. Pagkarinig ng semikalbong lalaking ito ay bigla naman siyang natigilan at kaagad siyang tumayo at bigla niyang tinakat ang babaeng estudyante at sinabi niya na kung bakit hindi niya subukan. Dagdag niya pa na patanong na kung sa tingin niya ba ay uupo na lamang sila at manonood. Sinabi naman ng babaeng estudyante sa semikalbo at long hair na wala iyang kabuluhan sapagkat hindi naman nila siya kayang mahuli dahil kung mayroon mang bagay na magaling siya ay iyon ang pagtakbo. Nang marinig iyon ng lalaking semikalbo ay labis naman siyang nagulat dahil sa sinabi ng babaeng estudyante at dahil sa galit ng semikalbo ay habang siya ay naglalakad patungo sa babaeng estudyante ay sinabi niya naman na isa talaga itong walang kwenta. Bigla namang may sumigaw ng napakalakas kaya naman tinignan nila kung nasaan ang galing ang pagsigaw na yun at labis naman ang gulat ng dalawang ito. Kinumpirma naman ng semikalbo sa kanyang kasama na kung isang pagsigaw ba ang kanilang narinig ngayon lang. Sagot naman ng kanyang kasama na mahaba ang buhok na isa nga yung pagsigaw dahil narinig din niya at dagdag niya pa na bagaman ay nagmula ang sigaw sa malayo kaya naman sa tingin niya ay ligtas pa rin sila dito. Kita naman sa mukha ng semikalbo na takot ito nang marinig niya ang sigaw ng kung sino, at bigla niya namang sinabi na natakot sila sa wala namang dahilan. Agad niya namang ibinaling ang kanyang pansin sa batang estudyante at dito nakita niya na parang takot ang batang estudyante at nakaupo ito sa sahig habang tumatakip ng kanyang dalawang tenga. Labis naman ang panginginig ng babaeng estudyante dahil sa kanyang takot. Nang makita yun ng semikalbong may hakaw sa kilay ay bigla naman siyang tumawa at tinanong niya ito na hindi ba't kanina ay mayabang ito ngunit ngayon ay takot na ito. Habang pinagmamasdan niya ang takot na babae ay sinabi niya naman na wala naman siyang ibubuga dahil isa lamang siyang maliit na daga at mas inasar niya pa ito at sinabi niya na gusto niya siyang makita na tumatakbo sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga binti. Magsasalita pa sana ang batang estudyante subalit hindi niya na lang itinuloy dahil mayroon siyang nakitang isang supot ng pagkain. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang saglit ay lumipat naman ang eksena at dito habang naghahanap ang isang lalaki ng pagkain ay bigla niya namang napansin ang babaeng estudyante kaya naman masaya niya itong tinanong na kung nagawa niya bang suriin ang lugar na kanyang sinasabi kanina sa kanya. Agad naman na tumugon ng batang estudyante sa kanya na oo kaya naman naghihintay ang lalaki sa susunod na sasabihin nito sa kanya. Nang huhugutin na sana ng batang babae ang kanyang nakitang isang supot ng pagkain ay bigla namang kumalam ang kanyang sikmura at kaagad niya namang sinabi sa kanyang kasama na lalaki na wala siyang nahanap na kahit na ano. Hindi naman makatingin ng diretso ang batang babae sa lalaki at sinabi ng lalaki sa kanya na ayos lang yan dahil hindi na rin naman na siya nagugulat pa. Ang tanging importante lamang sa kanila ngayon ay buhay pa rin sila sapagkat hanggat nabubuhay sila ay makakahanap pa rin sila ng kanilang kakainin. Habang nagpapaliwanag ang lalaki ay may bigla namang sumulpot na isang halimaw mula sa kanyang likuran. Dahil sa biglaang pagdating ng halimaw ay napuno naman ng alikabok ang paligid at dahil sa lakas ng impact na gawa ng halimaw ay napaupo naman ang batang estudyante. Nanginginig na naman ang batang babae dahil sa kanyang nasasaksihan. At dito nakita niya sa kanyang harapan ang isang halimaw at nagawa nitong mahuli ang lalaki na nagpapaliwanag kanina. Humingi naman ng tulong ang lalaking ito sa babae at nang makita ng babae ang kanyang sitwasyon ay bigla naman itong tumakbo habang humihingi siya ng patawad. Hindi naman makapaniwala ang lalaki dahil tinakbuhan siya ng batang estudyante at napapatanong na lang siya na kung bakit niya siya hindi tinulungan.
Habang tumatakbo ang babae papalayo ay tugon niya naman sa lalaki na sinabihan niya na ito kanina na hindi siya mabuting tao at bigla namang napasigaw ang lalaki dahil kinain na siya ng halimaw. Samantala ang dalawang lalaki naman ay tumatakbo na rin dahil sa nakita nilang halimaw at habang tumatakbo sila ay napapamura na lamang ang mahaba ang buhok at napapatanong na kung saan ba nagmula ang halimaw na iyon. Iminungkahi naman ng semikalbo sa kanyang kasama na huwag na siyang lumingon pa at patuloy lamang siya sa pagtakbo. Bigla namang nagulat ang lalaking kalbo dahil nakita niya ang tinatakbuhan ng babae na mayroon ding nakabantay na isang halimaw. Sinabi naman ng lalaking mahaba ang buhok na ayos lamang yun dahil kapag ka nahuli ang babae ng halimaw ay magagamit nila ito upang magiging paen at kung mangyari man ngayon ay makakadaan sila sa gilid ng dambuhalang halimaw. Sa isip-isip naman ng lalaking mahaba ang buhok na tanga daw ang babae dahil tumatakbo ito patungo sa halimaw. Nasa harapan na ng babae ang malaking halimaw habang tuloy-tuloy pa rin ang babae sa pagtakbo at bigla naman siyang inatake ng halimaw subalit mas nilakasan pa ng babae ang kanyang loob at ang kanyang ginawa ng papatama na ang pag-atake ng halimaw sa kanya ay ang tumalon at iniwasan niya ang bawat pag-atake ng halimaw sa kanya at kontrolado niya ang kanyang galaw upang hindi siya matamaan ng pag-atake ng dambuhalang halimaw at parang nag-a-acrobatic ito sapagkat magaling itong tumambling. Hindi naman makapaniwala ang dalawang mangmang sa kanilang nakikita dahil walang hirap lang iniwasan ng babae ang ginawang pag-atake ng halimaw sa kanya. Samantala ang babae naman ay nagawa niyang malampasan ang napakaraming mga galami na umatake sa kanya galing sa halimaw. Nagawa nang ang lampasan ng batang estudyante ang halimaw samantala ang dalawa naman ay nakasunod sa likuran ng babae at naalala naman ng lalaking semikalbo ang sinabi ng babae sa kanila kanina na kung mayroon man siyang bagay na kung saan siya magaling ay iyon ang pagtakbo kaya naman napasabi na lang siya na hindi ito maaari dahil nagsasabi nga ng totoo ang batang estudyanteng babae at lingid naman sa kanilang kaalaman ay nasa likuran na nila ang isang halimaw na nagmukbang kanina sa isang lalaki at nang walang ano-ano'y bigla na lamang silang napasigaw dahil may nukbang rin sila ng halimaw. Makalipas lamang ang ilang saglit ay nakahanap na nga ng pagtataguan ang batang estudyante at dahil sa kanyang ginawang pag-iwas at pagtakbo mula sa mga halimaw ay hingal na hingal naman siya kaya naman kaagad siyang umupo at bigla niya naman pinahiran ang kanyang pawis sa kanyang noo at napapatanong sa kanyang isipan na siguro ay hindi na siya nasundan ng mga halimaw. Sa kanyang pagpapahinga ay may bigla naman siyang napansin sa kanyang gilid at dito nang tiningnan niya ay nakita niya ang isang lalaki na siyang ating bida. Dahil sa gulat ng babae ay bigla niya namang hinampes ang ating bida kaya naging dahilan nito ng pagkatumba ng ating bida. Bahagya namang gumawa ng ingay ang ating bida at nang marinig yun ng estudyanteng babae ay napagtanto niya naman na buhay pa ang isang ito dahil kanina ay inaakala niyang isa na itong bangkay kaya siya nagulat. May bigla naman siyang napansin at ang kanyang napansin ay ang isang halimaw na malapit sa kanilang dalawa. Nang makita yun ng batang estudyante ay labis naman ang kanyang takot at napatanong siya sa kanyang isipan na kung narinig ba siya ng halimaw na nakatingin sa kanila. Parang hindi naman sila napansin ng halimaw kaya naman unti-unti niyang hinihila ang ating bida upang makapagtago sila. Maya-maya pa ay habang nagtatago silang dalawa ay nilapitan naman sila ng halimaw kaya naman labis naman ang takot na nararamdaman ng batang estudyante kaya naman niyakap niya ang ating bida at sa pagkakataong ito ay bahagya ng nakadilat ang mata ng ating bida. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang saglit ay hindi naman sila nakita ng halimaw kaya naman biglang umalis ang halimaw papalayo sa lokasyon ng ating bida at ng babae. Sa isip-isip naman ng babae nasa tingin niya naman na umalis na ang halimaw at dahil doon ay nakahinga naman siya ng matiwasay at napasabi na lang siya na buhay pa siya at hindi niya na ipinagpatuloy ang kanyang sinasabi dahil nagising na ang ating bida at nagkatinginan sila ng mata sa mata. Bigla namang napasigaw ang babae dahil sa kanyang gulat at bigla namang tumalon ang ating bida papalayo sa kanya at nag-alas Spider-Man nito. Bigla namang nagtanong ang ating bida sa babae na kung sino ba siya at kung ano ba ang pinaplano niyang gawin sa kanya. Laking pagtataka naman ng babae sa paratang ng ating bida sa kanya. Pumasok naman sa isipan ng ating bida ang sinabi ng kanyang ama sa kanya na huwag niyang kalimutan sa lahat ng pagkakataon na hanggat maaari ay lumayo siya sa mga tao. Nagtatakang tanong naman sa kanya ng babae na kung ano ba ang ibig niyang sabihin dahil ang tangi niya lamang na ginawa ay ang itago siya upang hindi siya makita ng mga halimaw na gumagala. Pagkarinig ng ating bida ng sinabi ng babae sa kanya ay bigla namang pumasok ang sinabi ng kanyang ama na kahit kailan ay huwag niyang pagkatiwalaan ang mga tao sapagkat gagamitin lamang siya at papatayin.
Sa isip-isip naman ng ating bida na hangga't tama ang sinasabi ng kanyang ama sa kanya ay hindi siya makakaligtas ng matagal kapag malapit siya sa mga tao dahil ang mga ito daw ay mga tusong nilalang. Agad niya namang tinanong ang babae na paano niya siya pagkakatiwalaan. Hindi naman makapaniwala ang babae sa kanyang naririnig na katanungan mula sa ating bida. Napayuko naman ang ating bida dahil tumunog ang kanyang tiyan sapagkat siya ay gutom na. Labis naman ang panginginig ng kalamnan ng ating bida dahil sa kanyang kagutuman. Habang hinahawakan niya ang kanyang sikmura ay naalala niya naman ang kanyang huling pagkain noong nasa basement pa siya at 5 araw na yata ang nakakalipas kaya naman naabot niya na ang kanyang limitasyon. Mayroon namang galit sa kanyang mukha dahil ayon sa kanya na inipon niya lamang daw ang kanyang enerhiya na mayroon siya ngunit hindi niya naman inaasahan na ngayon ay makakatagpo pa siya ng isang tao. Alam naman ng babae na gutom na ang ating bida kaya naman hindi pa man nakakapagsalita ang ating bida ay agad niya itong sinabihan na wala siyang pagkain. Nang marinig yun ng ating bida ay napapanganga na lamang siya dahil hindi niya yun inaasahan sapagkat wala pa naman siyang sinasabi dito kaya naman nagtatakang tanong niya sa babae na kung ano nga ba ang kanyang ibig na sabihin dahil hindi niya naman siya hiningian ng pagkain. Sinabi naman ng babae sa kanya na hindi yun ang kanyang ibig na sabihin dahil pagkakita niya pa lamang sa kanya ay parang gutom na ito kaya naman inunahan niya na siyang sabihan na wala siyang pagkain dahil baka hihingi siya sa kanya at hindi niya naman namalayan na nalaglag na pala ang kanyang pinaka-iniingatan na pagkain. Pagkahulog ng pagkain at nang tumunog ito ay napagtanto naman ng babae na nahulog niya ang kanyang pagkain mula sa bulsa ng kanyang jacket. Nakita naman ng ating bida ang nahulog na pagkain ng babae at nagtatakang tanong niya sa babae na kung ano ba ang bagay na yan sabay turo niya sa pagkain na nalaglag ng babae. Labis naman ang kaba na nararamdaman ng babae. Samantala ang ating bida naman ay hindi niya alam kung ano nga ba ang bagay na nahulog ng babae, hindi niya naman alam kung ano ang bagay na ito subalit kapag tinitignan niya ang bagay na nahulog ng babae ay mas lalo siyang nagugutom. Tinanong niya naman agad ang babae na kung iyan ba ay isang pagkain. Parang naging isang bato na lamang ang babae dahil hindi niya inaasahan ang katanungan nito sa kanya. Nagsinungaling naman ang babae at sinabi niya na hindi iyan isang pagkain. Tugon naman ng ating bida na baka nga nagkakamali lamang siya. Nanginginig naman na tinanong siya ng babae na kung ano ba ang kanyang ibig na sabihin dahil walang paraan na ito ay isang pagkain. Hindi naman lubos akalain ng babae na ang lalaking nasa kanyang harapan ay hindi man lang nito magawang makilala kung ano nga ba ang pagkain kaya naman naisip niya na isang mangmang daw ang ating bida. Ayon pa sa kanya na madali niya lamang itong malulusutan dahil hindi nito kilala kung ano ang pagkain. May naalala naman ang ating bida kaya naman bigla niyang sinabihan ang babae na nagsisinungaling lamang siya at tinanong niya ito na kung sa tingin niya ba ay paniniwalaan niya ang isang taong kagaya niya. Labis namang nagulat ang babae dahil sa sinabi ng ating bida sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na nagkakamali siya kung iniisip niya na naniniwala siya sa kanyang mga sinasabi sapagkat halata naman na ang lahat ng mga sinasabi ng tao ay pawalamang mga kasinungalingan. Nang marinig yun ng babae ay napahawak naman siya sa kanyang ulo dahil nagkakamali siya sa kanyang inaakala na isang mangmang ito ngunit mas mangmang pa ito higit pa sa kanyang inaakala. Tiningnan naman ng ating bida ang reaksyon ng babae na at ayon sa kanya na ngayon ay sigurado na siyang isa itong pagkain dahil pinagbasehan niya ang reaksyon nito. Dahil sa kagutuman ng ating bida ay napagdesisyonan niya naman na kukunin niya ang pagkain ng babae dahil ayon sa kanya na kailangan niya ng pagkain at naisip niya na kung hindi nito ibibigay ang pagkain sa kanya ay wala na siyang magagawa kundi ang gamitan nito ng puwersa. Nang malapit na nga siya sa babae ay bigla naman siyang hinatian ng babae at agad siya nitong binigyan ng pagkain. Habang binibigyan siya ng babae ng pagkain ay sinabi naman ito sa kanya na hinati niya ito ng sakto para sa kanilang dalawa at hindi niya na siya bibigyan ng dagdag pa. Nakita niya kasi siyang parang gutom na kaya naman espesyal niya itong ibinibigay para sa kanya. Hindi na nag-atubiling tanggapin ng ating bida ang inaalok sa kanya na pagkain ng babae subalit ang ipinagtataka niya lamang ay kung bakit siya binibigyan ng pagkain ito. Naisip niya na kung hindi ba alam ng babaeng ito na dahil binahagian niya siya ng kanyang pagkain ay mas hihina ang enerhiya nito. Bigla naman siyang sinabihan ng babae na kailangan niya siyang bayaran ng 4 na beses nito kaya naman iminungkahi niya na huwag niyang kalimutan nito.
Agad naman na tumugon ang ating bida na naiintindihan niya habang sa isip-isip niya na mayroon palang lihim na motibo ang babae dahil pinapababayaran sa kanya ng 4 na beses na ibinigay sa kanya na pagkain at habang papakagat siya ng pagkain ay napasabi na lamang siya sa kanyang isipan na talagang ang napakatuso na nilalang ng mga tao. Makalipas lamang ang ilang sandali ay naubos na nila ang kanilang pagkain kaya naman bigla na lamang umalis ang ating bida at nagtatakang tanong naman sa kanya ng babae na kung bakit ba bigla-bigla na lamang itong umaalis at kung saan ito pupunta. Tugon naman ng ating bida sa kanyang katanungan na sa ngayon ay aalis na siya dahil tapos na rin naman na siyang kumain. Labis naman ang pagtataka ng babae kaya naman tinanong siya nito na kung saan ba siya pupunta sa ganitong sitwasyon nila at bigla niya itong sinigawan at sinabi nito na dito lang malapit ang kanilang bahay kaya naman alam niya ang pasikot-sikot sa lugar na ito at nasisigurado niya naman na wala na siyang mapupuntahan na ibang lugar dahil pinapalibutan na sila ng gumagalang mga halimaw. Pagkarinig ng ating bida ng sinabi ng babae sa kanya ay bigla naman siyang natigilan kaya naman hindi siya napansin ng babae at muntik na itong mabunggo sa likod nito kaya naman tinanong siya ng babae na kung bakit ba siya biglang humihinto. Kinumpirma naman ng ating bida sa kanya na kung talaga nga bang alam niya ang pasikot-sikot sa lugar na ito. Sagot naman ng babae na oo sapagkat siya ay lumaki na sa lugar na ito. Agad naman siyang tinanong ng ating bida na kung alam niya ba kung saan ang subway. Makalipas lamang ang ilang saglit ay nagsimula ng maglakad ang dalawa sa ilalim ng tirik na araw at maingat sila sa paglalakad upang hindi sila makita ng mga halimaw na gumagala. Habang sila ay naglalakad, parang nagsisisi naman ang babae dahil hindi siya makapaniwala na ginagabayan niya ang isang tanga na ito. Ayon pa sa kanya na kung alam niya lang na ganito ang mangyayari ay hindi niya na sana siya binahagian ng kanyang pagkain. Subalit mayroon lamang siyang inaalala. At dito naalala niya ang pag-uusap nila kanina bago pa man sila naglakad. Tinanong niya ang ating bida na kung ano nga ba ang kanyang layunin kung bakit niya pupuntahan ang subway. Hindi naman nagsinungaling ang ating bida at agad nitong sinabi na sa kadahilanang ligtas ang lugar na iyon. Nagtatakang tanong naman sa kanya ng babae na kung ano ba ang kanyang ibig na sabihin. Ipinaliwanag naman ng ating bida sa kanya na ang lugar na iyon ay punong-puno ng kanilang pangunahing pangangailangan para makaligtas, at ayon pa sa kanya na mayroon silang malayang daan mula sa mga mata ng mga halimaw at ang pinakaimportante ay ang subway ay mahihirapan ang mga halimaw na ma-detect ang mga tao. Sa isip-isip naman ng babae na ang kanyang kasama na lalaki daw ay kakaiba dahil nagsasalita daw ito na parang mayroon siyang alam na hindi niya alam at lalong-lalo pa siyang nagtataka kanina na hindi nito nagawang matukoy ang pagkain. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay sinabi naman ng babae na nandito na sila sa lokasyon ng subway subalit laking pagtataka niya naman at napasabi na lang siya na nasisigurado niya naman na nandito lang yon. Kinumpirma naman ng ating bida sa kanya na kung sigurado ba siyang nandito yon dahil nasisigurado niya naman na narinig niya na ang subway daw ay nasa underground at sinabi niya pa sa babae na alam niyang sinusubukan niya siyang linlangin. Nang marinig yun ng babae ay nagalit naman siya at isinigaw niya na malamang ay hindi ito ang subway dahil ang sinusubukan niyang hanapin ay ang entrance ng subway. Iminungkahi naman ng babae sa ating bida na maghintay lamang siya sandali dahil hahanapin niya ang pasukan ng subway subalit lingid sa kanilang kaalaman na mayroon na palang isang tao sa likuran ng babae. At dito pinapatahimik ang babae ng bagong dating na tao. Bigla namang nagulat ang babae subalit bigla niya namang tinakpan ang kanyang bibig upang hindi siya marinig ng mga halimaw. Pabulong naman na sinabi sa kanya ng matanda na pumunta siya dito sa kanila dahil may nararamdaman siyang kakaiba ngunit hindi niya naman alam na mayroon palang totoong mga tao na nag-uusap dito. Tinanong naman siya ng ating bida na kung sino ba siya. Pabulong naman na sinabi ng matandang ito sa ating bida na matalas daw ang dila nito dahil parang wala itong respeto sa nakakatanda sa kanya at sinabi niya pa na mamaya na sila magpakilala sa isa't isa at bigla niyang iminungkahi sa kanilang dalawa na sundan nila siya. Pabulong naman na tinanong siya ng babae na kung saan nga ba sila pupunta. Kinumpirma naman ng matanda sa kanila na hindi ba't hinahanap nila yon. Kaagad namang sumunod ang mga ito sa matanda at habang naglalakad sila ay hindi naman mapakali ang ating bida at lingon ng lingon siya sa kanilang likuran. Maya-maya pa makalipas ang ilang saglit ay napasabi na lang ang matanda habang bumababa gamit ang escalator na nandito na sila. Napanganga na lamang ang ating bida sa kanyang nakikita at dito napakaraming tao sa lugar na ito. Hindi naman makapaniwala ang babae dahil napakarami ang tao sa lugar na ito.
Samantala ang ating bida naman ay sinusuri niya ang bawat tao sa lugar na ito at nang matapos niya ng masuri ang mga tao ay bigla namang nagsalita ang matanda at sinabi niya na hindi niya makakalimutan ang pangyayaring yun at ikwento niya naman na hindi siya magpapaniwala na lilito na lamang ng biglaan ang milyon-milyong mga halimaw nang wala man lang kahit may isang babala. Ayon pa sa kanya na alam niya na wala na silang matatakbuhan pa dahil kahit saan pa man sila pumunta ay mayroong mga halimaw subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakita siya ng isang lugar na mapagtataguan sapagkat sinundan niya lamang ang mga taong tumatakbo papalayo mula sa mga halimaw. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang matandang ito dahil ayon sa kanya na nahanap niya lang daw ang lugar na ito dahil sa swerte. Dagdag niya pa na paminsan-minsan ay pumupunta siya sa itaas para maghanap ng mga gamot ngunit wala siyang nakita bukod sa kanilang dalawa. Samantala ang ating bida naman ay sinuri niya ang lugar at ang mga tao, at habang pinagmamasdan niya ang mga tao ay sa isip-isip niya naman na pinaplano niya na dito na siya gumawa ng base sa subway station na ito subalit ang hindi niya lang inaasahan ay marami ang mga tao dito sa lugar na ito. Nakikita niya naman ang iba't ibang uri ng mga tao. Mula sa mga taong mga walang kakayahan at nakulong na sa kawalang pag-asa. At dito nagsasalita na nanginginig ang isang taong ito at sinabi niya na nasisigurado niyang mamamatay na siya dito dahil mahahanap siya ng mga halimaw dito. Nakita rin ng ating bida ang mga taong nagpapakita ng bangis. At dito may mga mayayabang pa na mga tao at pinapaalis nila ang mga humaharang sa kanilang daan. Nakita rin ng ating bida ang isang taong kainahinala kaya naman hindi niya ito magawang mabasa kung anong uri ng tao ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.